dinagay mi daw sa bahay ng kambing. Wala namang kambing na ano, ba't sinasabi niya, sa bahay, dito natutulog yung tatay niya. Kasama yung mga apo niya. Eh, yung sinasabi niya, hiwalay daw siya. Yung sinasabi, kasi lang sinungaling. Lola, ano masasabi mo doon, Lola? Magbabalik ka na daw sila. Kumusta? Ha? Oh, wala kayong pasok kasi linggo, ano? Opo. Ganda-ganda mo. Ilang taon ka na, Ate Maris? Apa? 17 na po. 17. Oo. Si ate, anong pangalan mo, ate? Mayan. Siya yung pangalawa, di ba? Tama ba? Pangalawa, Bunso. pangatlo po. Pangatlo siya ang bunso. So, kamusta naman kayo dito? Okay lang po. Ha? So, ayan na si mama nyo, oh. Oh. Di ba? Tingnan nyo si mama nyo, ang ganda, oh. Di ba? Ano masasabi mo sa kay mama mo, be? Ganyan na yung, ano niya. Medyo tumaba ulit siya. Tumaba siya ulit. Pero, tingnan mo naman yung, ano niya, mukha niya. Opo. At tingnan mo naman yung ngipin niya. Pakita mo yung ngipin mo, ah. Oo. Di ba? May ngipin na siya. Gumanda na si mama mo. Opo. Ha? Namiss niyo ba si mama niyo? Pero ngayon, okay na si Ate Maricel. Tignan mo. Di ba? Lagi niya kayo naaalala. Di ba? Parati niya sinasabi sa inyo, puntahan natin yung mga anak ko, dalawin natin yung mga anak ko. Di ba? Si ate, anong Mean ba? Kamusta ka, Ate Mean? Okay ka lang dyan? Nalayo na. Layo mo? Yakapin mo si mama mo, halika. Namiss mo ba si mama mo? Halika, yakapin mo siya, dito ka. O, tingnan mo, yayakapin niya. Oh, very good. Ang tatlong Maria ni Ate Maricel, ha? Kamusta naman kayo dito? Okay lang po. Pumapasok kayo? Araw-araw. Araw-araw. Sino nag-asikaso sa inyo dito? Si papa ko po. Si papa mo. Anong grade ka na, babe? Grade 6 po. Grade 6. Si Ate Micaela? Grade 11 po. Grade 11. Si ano? Ano pangalan niya, be? Grade 5 po. Grade 5. Mirasol. Mirasol. Si Marasol, okay ka lang? Opo. Ha? Sagot, opo. Anong sagot? Opo. Ha? Okay ka lang? Opo. Oh. Namiss mo ba si mama mo? Ha? Namiss mo? So ngayon okay na si mama Tagal nyo. po kami nagkita na naman. Kaya nga, okay na kayo, di ba? Parati mo ba silang dadalawin dito? Ha? Ate Maricel? Opo. Nakakasagot ba siya sa ano? Ha? Nakakasagot ba siya sa school, be? Si Ate Mirasol? Mahihain po kasi siya. Mahihain lang. Oo nga, itatawa lang siya, no? Pero Mahihain. nag-aaral din siya, di ba? Regular. Ano, te? Mahihain daw siya po. Mahihain. Parang ikaw mahihain ka Ha? Ha? Mahihain. Yakapin mo sila. Ba? Mga anak namin, pag nakikita ko, yakap agad di ba? Kaya dapat ganun ka rin, ha? Oo, di ba? Ang ganda-ganda ni Ate Maricel. So, oo nga Gusto mo, tawagin natin si tatay dito? Ha? Hindi na po. Bakit? Tara dun. Tara, tawagin natin. Tara dun. Puntahan natin si Ate tatay. Maricel, anong sabi mo pag uwi mo doon sa nanay mo? Magtatayo ka ng grocery. Gusto mo sumama? Gusto mo daw sumama sa kanya? Ay, na-miss niya yung mama niya. Gusto mo sumama sa mama mo? Gusto. Ikaw, ate, gusto mo sumama sa mama mo? Hindi mo pa alam. Yung panganay naman, Si Ate Micaela. Ate Micaela. Kumusta naman si Ate Micaela? Okay lang po. Magtatayo daw siya ng negosyo niya. Siyempre, kailangan niya ng mga kasama. Kasi gagawa ng tindahan sa anda. Tabi mo sa mga anak mo para alam nila. Sige na. Dali na.
Magpapatayo si mama ng tindahan doon sa Anda kasi malapit nang matapos yung palengke doon. Bagong palengke yun eh. Pauwi na si mama ngayon doon sa Anda kasi tapos na yung ngipin ko. Ayun na. Tumuso mama o dito ka na lang. Mirasol. Gusto mo daw sumama sa kanya? Gusto mo daw sumama sa kanya, kay mama mo? Ha? Gusto mo? Oo, gusto daw niya sumama. Si Ate Micaela. Gusto niyo bang samahan si mama niyo doon? Ha? Ha? Hindi ko po masasagot, ma'am. Ah. Bakit? Ha? Saan ba Mahiya magtatayo pa. ng negosyo si Ate Maricel dito? Hindi po doon sa Anda. Akala ko dito. Hindi po. Saan? Sa Anda po, Daddy. Akala ko dito. Mm. Saan ba sa Anda? Malapit na, bani na lang ang daanan natin. Anda na. Anda na lang po, isang bayan na lang. Saan bayan na lang? Saan ba sa Anda? Sinong tatayuan natin doon ng ng business mo? Doon, sa harapan ng palengke. Sa harapan ng palengke. Mm. Kaya nga, ayaw mo ba silang isama para Wag na makita po. nila? Bakit naman? Di ba? Mahirap silang ibalik dito, mahirapan ako magbalik. Mm. Tatlo sila eh. Kailang ba kaya naman na nila? Kasi malalaki naman na sila, di ba? 70 na si Micaela, di ba? Opo. Mm-mm. Para makita-kita mo rin araw anong madalas ang anak mo, di ba? Kasi sila ang mga tutulong sa iyo yung mga anak mo. Ba? Sakaling nahihirapan kami, syempre hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa. Kahit papaano tutulong sa iyo mga anak mo, di ba? So dapat tanungin mo sila kung gusto nilang makita yung mo, business mo. Kailan ka daw babalik mo? Ako? Matagal pa ulit. Pauwi na ako sa Anda. Kasi natapos ang pangipin ko. Hatid na nila ako doon. Pumunta daw dun si Sino siya? si Lola Liberty. Saan? Kung sa inyo. Ay, pumunta din dito? Pumunta doon si Lola ng Liberty. Namasyal siya. Paano mo nalaman? Panis ko. Pinapanood mo na naman? Huwag ka umiiyak. Huwag kang umiyak na. Kita ka nila di Frankie. Iyak ang iyak. Pumunta kayo dito, alam niyo may bagyo, di ba? Oo, may bagyo. Mm. May bagyo na naman nga eh. Signal ng Valtteri dito, di maabutan kayo dyan ng bagyo. Tingnan ng Lamborghini daw dito dati, maabutan tayo ng bagyo. Sabi niya, pumunta kayo dito. Di ba may bagyo? Sabi niya, oo, signal Lamborghini kahit. Anong gusto niyo sa Pasko? Maami kayo na. Ano po? Wala? Ano po? Wala daw. Anong gusto mo sa Pasko? Ano, Mirasol? Ha? Anong gusto mo sa Pasko? Anong gusto mo sa Christmas pala? Mirasol, Masol. Anong gusto sa Pasko? Ang tawa ng tawa? Huwag kang tawag yung tawag, ah. Ikaw, Bunso, anong gusto mo sa Pasko? Ha? Cellphone. Pag-iipunan ko, bibili ako ng cellphone mo. Mag-ipon ang mama para makabili ng cellphone na. Bilan na lang kita ng cellphone mo sa Pasko. Ikaw Micaela, anong gusto mo sa Pasko? Ito yung totoo. Wala po.
Gusto niya akong makasama sa Pasko? Pwede din. Happy ka, nandito ako, hindi. Happy po. Iiyak si Ate Micaela, no? Nung unang punta namin dito, medyo maliit pa siya. Pero ngayon, biglang laki, ano? Pero yan mga kababayan, no? Naging emotional itong anak, itong panganay na anak ni Ate Maricel, no? Micaela, huwag kang malungkot, ha? Bawat hamon ng buhay natin, kailangan maging matatag tayo. Nararamdaman kita bilang anak, kumbaga nakukuha ko yung emosyon mo. Pero hanggat nagtitiwala tayo kay God, walang imposible, no? Patuloy pa rin kayong manalangin, magtiwala kay God. At alam ko, malawak na yung pangunawa mo, lalong-lalo na ikaw yung panganay sa panahon na ito, dahil ang pakiusap ng iyong mama na bumalik na dito, dahil lagi niyang sinasabi, gusto niya kayong makasama, gusto niya kayong makita lagi, bagamat siguro sa pagkakataon na ito hindi pa niya magawa yung gusto niya, pero time will come, no? May awa ang Diyos, tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. At alam ko na may plano si God para sa inyong mag-iina, no? Basta gagabayan mo lang ang iyong mama, no? Te Maricel. Opo, Daddy. Hinausap mo yung anak mo. Iyak na iyak yung anak mo eh. Kumbaga, namimiss niya yung pagmamahal ng isang ina. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Dahil sa kahilingan ni Ate Maricel, ilang araw na po na gusto niyang makasama ang kanyang mga anak, gusto niyang mabisita, no? Pero sa ngayon mga kababayan, mga kabarangay, ang pinaka-final, yun din yung hiling ng kanyang nanay na kung sakalin dumating daw yung panahon ay doon sa bahay ng kanyang ina. Although gaya ng aking sinabi kanina mga kababayan na walang magiging problema kasi may isip naman na yung anak, yung panganay na anak ni Ate Maricel. At naniniwala ako na ano't ano man ang kanilang pinagdadaanan ay may mas magandang plano si God para sa kanila. Lalo na't mga bata pa, ay malaki ang chance may future, no? Kaya Ate Maricel, laban lang, no? Opo. So, paano yan mga anak? Idiretso muna namin yung nanay nyo doon sa mother niya, no? Okay. Papasyalan nyo rin ba siya doon? Nakakawi ba kayo doon? Kami pag malaki na sila masyado lang eh. Pag malaki na sila. Sa ngayon, hindi pa. Hindi pa nila alam pupunta doon. Hindi nyo pa alam. Hindi pa namin po nakapunta doon sa malayo. Mulat sa pool, di pa kayo nakapunta doon sa bahay ng mama nyo? Hindi pa. Okay. Gusto nyo bang sumama doon, tapos ibalik ko rin kayo ngayon para makita nyo? Ipagpaalam natin kay tatay. Ibabalik ko rin kayo ngayong hapon. Gusto nyo? Tawagin ko si tatay. Patawag nga si tatay. Kung papayag si tatay, papayag kayo. Tapos, after nyo makapasyal doon, ibabalik ko kayo agad dito. Para at least makita ni ate yung lugar, no? Pag nakita mo na isang beses, alam mo na pumunta. Nandito ba yung lola nyo para ipaalam din natin? Ay. Tay, dito ka, tay. Dito ka. Ayan. Tay, ganito po yun. Bago kasi kami pumunta dito, hiling ni Ate Maricel na mapasyalan yung mga anak niya. And then, tinatanong ko yung mga bata. Although, tinanong naman namin si Ate Maricel regarding sa kanyang mga anak, kung anong plano niya. Sabi niya, hayaan lang daw muna niya rito yung mga anak niya kasi maliliit pa. Saka na lang daw kung ano magiging desisyon ng mga bata pag malalaki na. Pero gusto yata ng mga bata tayo na pumasyal doon ngayon sa bahay nila. Sa lola niya? Opo, sa lola niya. Sa lola niya. Oo.
Pwede po ba sumama sila ngayon kahit isang araw lang? Nasa sa kanila yan, pwede nasa kanila yung Yes po. Umuo naman sila kanina, kaya lang syempre hindi pwedeng kami. Kayo yung nag-aalaga. Kaya nagtatanong kami kung papayag po kayo. Kung gano'n ang kuha naman doon, edi nasa kanila ang Okay. So gusto nyo sumama para makita ninyo yung lola nyo doon? Samahan nyo yung mama nyo ngayon today? Ha? Gusto mo? Yan. Ibabalik ko rin kayo mamayang hapon para mapag-banding lang kayo. Gusto nyo? Si Micaela, syempre ikaw yung panganay. Payag ka? Gusto mo? Nasa sa'yo yan. Tay, nararamdaman ko yung mga bata parang naghihintay lang sila ng go signal nyo. Kung papayagan nyo, malamang kasi syempre mga bata pa yan. Ako naman nangangako po, pasensya na kayo tayo, no? Nangangako naman ako na parang bigyan lang natin sila ng banding mag-ina. After nun, bago kumagat ang dilim or bago maghapon, ibabalik ko sila rito. Total maaga pa naman. Oo. So, pwede namin silang dalhin? Kayo dati ko rin kwan. Yes po. Nasa bata yung mga kwan dyan eh. Opo. Okay, Ate Maricel, sama natin sila. Opo. Pakainin natin sila kung anong gusto nila. Opo. Kausapin mo yung mga anak mo. Sama. Ay, Lola, magandang hapon. Ay, morning. May bagyo pa ano eh. Hindi po, wala pa naman. Bukas pa ang dating bagyo. Malakas daw po yun. Ah? Malakas. Opo, wala pa naman po. Bago magbagyo, ibabalik namin sila rito. Ewan ko sa kanila. Tanong mo sa kanila. Gusto nila. Payag naman na po si tatay. Pero sa akin, kung maari lang mo, ayaw ko talaga. May bagyo eh. Wala pa hong bagyo, Nay. Lakas-lakas daw daw. Oh. Ah? Malakas daw, sir. Saan? Yung sinasabi niyan sa TV. Pero wag po kayong mag-alala, Nay, kasi kung sakali, dyan lang naman. Parang magbanding Paano lang. kung hindi sila makauwi, sir? Sagot ko po. Ay, hindi pwede rin. Doon sila pupunta. Oo. Kasi bagyo eh. Hindi. Kaya nga po Ano naman kasi may sakit ito. Mamaya-maya, doon sa nagkasakit, eh, anong mangyayari sa kanya? Kaya nga po Galing lang sa ano yan, doktor. Lola, kaya nga po nagpapaalam ako kay tatay kasi kanina nag-uusap sila. Ay parang gusto rin nilang magbanding mag-iina. Pero gaya ng sinabi ko kanina, wala naman pong balak si Ate Maricel na kunin yung mga anak niya. Sabi niya kasi paubaya lang daw niya rito hanggang lumaki sila. Ewan ko lang sa kanila silang magdesisyon kung gusto nila. Pero sa akin, kung maaari, may bagyo kasi sir. Anong mangyari sa Hindi, kanila? kasi Lola, ang sinasabi ko nga po, magbanding lang, dyan lang sa labas, kain lang sila sa Jollibee or McDo, yun lang po. Bago lumakas yung bagyo, nandito na, ibabalik na po namin. Ewan ko lang sa kanila. Sila ang magdesisyon. Pero sa akin, ayaw ko. Pero kayo ayaw niyo. Ayaw ko kasi baka mapahamak sila dyan eh. Kasi Malakas ang bagyo daw eh. Nadadaan lang yung kwan dito sa barangay na nasa China na po yung bagyo. magsippi sila. Magsippi kami daw sila dahil Opo. malakas ng bagyo. Yes. Pero kung anong mangyari sa kanila na isa, Sagot ko po. ayaw ko lang sa'yo. Bahala ka. Opo. Hindi, Lola, pasensya na po. Kaya nga tinatanong ko kay tatay kung papayag para sa kanila mag-ina. Pero kung hindi kayo papayag, yun na po yun. Kasi kahit tanong sabihin nyo sa mga bata na aywan ko sa kanila, pero naririnig nila at this moment na sa inyo mismo nagsasabi na hindi ako papayag, syempre sa inyo maniniwala yung mga bata dahil kayo po ang kasama niya. Bahala sila. Kaya nga po nagtanong kami. 'Di ba? Hindi na po kami magpupumilit, Lola. Kung ayaw nyo po, bahala na po si Ate Maricel pagdating ng po. Bahala na po yung mga bata. No? Kaya, basta kami lang po ay ang... At saka ito sir, inaalagaan namin kung minsan bagaya ng mother niya eh. Bakit po? May ano rin, may santi-santi niya. Ano yan, Lola? Para maging maayos, wag na... Kawawa yan kung saan-saan sa nagtatakbo eh. Opo. Inaalagaan namin. Eh kung mangyari yan, tumatakbo kung tatalon yun sa dagat. Wala nang mangyayari. Pero, ngayong itong time na to na nandito kami't kasama ang mother, hindi naman po namin siguro papayagan or hahayaan na mapahamak. Kami nga dito, mamaya-maya, inaalagaan namin, mamaya tatakbo na kung saan-saan na. Ay, kagaya ng ganyan. Pero Lola, sa sitwasyon ng bata, dapat hindi natin ipaparinig, ipapakita
yung treat natin or isip natin para hindi lumaki yung problema. Maganda naman ang pag-alaga namin sa kanila. Ewan ko lang kung paano nangyari sa kanya eh. Kaya ng ganyan. Lola, sana gaya ng sinabi ko dati, kung ano man ang pinagdadaanan ni Ate Maricel, sana wag nating sisihin kung sino man dahil hindi rin nila ginusto yan. Kung pagmamahal sa apo sana, mahalin na lang natin yung mga apo. Ay, kung yung pagmamahal, sir, magmula nung maliit hanggang malaki, Opo. talagang inaalagaan namin yan. Yes po. Oh. Ito, talagang wala. Hindi. Sige, Lola. Kasi nga po, Lola, may pinagdadaanan po siya. Kaya hindi niya magawa yun. Ano na lang, Lola, total tayo po yung nakaunawa. Sabi nga ni God, unawain na lang natin. Lahat nakaunawa lang. Lahat na intindihan namin kanya lang. Aywan ko lang sa kanya. Ba't lumayas dito sa bahay? Lola, Hindi pinayas. gaya po ng aking sinabi, nung time na lumayas, may pinagdadaanan po siya. Kasi kung wala pong pinagdadaanan yan, hindi niya gugustuhin matulog sa tabing kalsada. Pero ngayon, Lola, tignan niyo po, ang laki na ng pinagbago. Ayaw niya ng lumabas, gusto niya sa bahay. Ang isip niya po is maghanap buhay, magnegosyo. Katunayan nga po, bago kami pumunta rito, iniisip niya yung mga anak niya kumusta na kaya yung mga anak ko, may bigas kaya silang pangsaing. Yun na iniisip niya. Muntik na wala nang kakainin. Yes po, dahil nga po sa ano. At saka kung sinasabi yung inalagaan, sorry to say, wala namang ibang mag-aalaga, kundi kayo talaga, kay tatay, dahil kayo ang lola. Ay, apo, ang hirap namin yung pinalakihan, sir. Magmula nung bata na mga tatlong araw pa lang yan. Wala na naman yan. Pumunta na naman doon. Dahil po may pinagdadaanan siya. Ewan ko lang sa kanya kung pinagdadaanan niya. So, ibig sabihin, Nay, sa nakita mo ilang taon nandyan pakalat-kalat si Ate Maricel, hindi ka pa rin kumbinsido na may problema siya or may pinagdadaanan siya? Ano yung nanay niya kasi konsentidor nandito na nga kung ano-ano pang sinasabi niya. Ayun. Naririnig ko naman yung mga sinasabi niya doon, sir. Wala namang katotohanan yung mga sinasabi niya. Na yung anak ko, sabi niya, sabista, martikilo, kung ano-anong ginagawa. Wala naman yun. Ang ganda-gandang niya, nagtatanim, kung ano-anong sinasabi niya. So, ibig sabihin, Nay, sa mga panahong ito, nagkakausap pa kayo ng nanay ni Ate Maricel? Hindi naman pumupunta dito. Sana, Lola. Naririnig ko doon sa nagpunta kayo doon. Kung ano-anong sinasabi niya, wala namang katotohanan yun Ako pang may kasalanan na nag-aalaga yung mga bata, sir. Oh. Magmula nung maliliit yan, wala pang alam-alam, 3 araw lang kami nang nagpapadidi sa kanila. So, mga gatas, ang dami-daming nagasto. Ngayon yung nanay niya ito, hindi man lang magsalita ng maayos, wala naman may tutulong sa amin. Tapos daldal ng daldal. Sabi niya, kukunin daw itong mga bata. Nasa kanila kung gusto nila. Kami, wala kami Kung gusto nilang pumunta lang. Ganun. So pag kukunin ni Ate Maricel yung mga bata, okay lang po sa inyo? Okay lang sa akin. Kung Okay. nasa kanila. So pwede namin silang dalhin ngayon para makapasyal? Ko lang sa kanila. Ang kausapin ninyo? Hindi, si tatay pumayag naman po Ang sinasabi kasi ni tatay, kung payag yung mga bata. Di ba? Ganon din ang sabi nyo. Pero naririnig ng mga bata na galing sa inyo na kung ako, ayaw ko. Gaya ng aking Paano naman, sir, may bagyo? Kung halimbawa may bagyo malakas, ano ang mangyayari sa kanila? Nay, Ito naman, bakit malulpas sa dagat? Hindi, Nay, hindi naman po lulubi ng Panginoon na ganun kasi gaya ng sinabi ko, ang intention lang sana namin pag-banding dyan lang sa labasan, may Jollibee or McDo. Yung bagyo, alam naman natin, lahat ng tao nakakaramdam, may sasakyan naman po. Pero hindi ko na po ipipilit, Nay, kasi kung ayaw nyo, wala pong problema. Hindi na namin ipipilit yan. Ang masasabi ko lang, Nay, sana, para na lang po sa mga apo ninyo, yung galit sa puso natin, pahupain na natin. Para na lang sa mga apo, kung talagang mahal natin itong mga apo natin. Kung maaari lang sana, sir,
Yung nanay niya ito, tumigil sa kadadaldal yung mga sinasabi niya, walang katotohanan. Ano bang sinabi niya? Kung ano-anong sinabi niya doon. Nakikita na naman sa sinipon na sinasabi niya. Kung ano-ano. Ang daming sinasabi. Kagaya na naman nung pumunta doon sa inyo, wala kayo. Pag umalis kayo yata. Opo. O kasi nagpupunta doon, Lola. Ang nachichempo na wala ako. Pumapasya, pinapasya. Napapanood namin. Anong sinasabi. Anong sagot mo doon, Lola? Iwan ko lang sa kanya. Harapan sana kung tama yung mga sinasabi niya o hindi. Ayoko yung ganun. Gusto mo Wala naman na itutulong tapos daldal pa ng daldal. So ibig mong sabihin, Lola, gusto mo makaharap yung nanay ni Ate Maricel? Magharapan kami kung ano mga sinasabi niya. Sabi niya yung anak ko, sadista. Sabi niya yung bulangiro. Kung ano-anong sinasabi. Wala naman. Andiyan kawawa dyan na nagtatanim. Tapos kung ano-anong sinasabi. Yun ang mahirap sa kanya eh. Katotohanan lang sanang sinasabi. Opo. Huwag yung sinungaling. Ewan ko lang kung ako harap ko yun. Ewan ko lang. Mga sinasabi ng mga tao. Yung mga tao dito alam na. Pero pa yung ibang tao na buong mundo napapanood na kami masama. Siya man hindi. Kayo sir, anong mangyayari sa inyo? Anong sinasabi niya? Sige, Lola. Kakausapin ko yung nanay ni Ate Pumunta Maricel. dito yung tatay niya. 3 buwan ay nalagaan namin dito. Ayaw niyang umuwi. Nung bang pandemic, Opo. nandito siya ilang buwan. Sabi niya, kung maaari lang sana, sabi niya. Ito sinasasabihin ko talaga, pero namatay na ano. Opo. Kung maaari lang, dahil hiyang-hiya na niya sa kanyang mga ginagawa niya. Patayin na lang, ganun. Patayin niya. Sabi yung tatay niya. Anong sinasabi yung nanay niya? Kalukuhan lang ang sinasabi. Inalagaan namin yung tatay niya dito. Sabi niya, dinagay mi daw sa bahay ng kambing. Wala namang kambing na ano. Ba't sinasabi niya sa bahay? Dito natutulog yung tatay niya. Kasama yung mga apo niya. Yung sinasabi niya, hiwalay daw siya. Yung sinasabi, kasi lang sinungaling. Sige, Lola. Pagdating sa mga ganyan, pasensya na po kayo. Hindi ko kasi alam ang ano. Alagang-alaga namin yun. Hanggang sa mga sakit niya, kung ano-ano yun, inaalagaan namin. Ano po sa barangay. Na ginagamot namin. Tapos sinasabi yung asawa niya, buhay pa, hiwalay na sila eh. Hindi naman sila ang nagsama. Itinaboy yung tatay niya. Mabuti pa dito, inalagaan namin ng gusto. Ay, yung tatay ni Ate Yung tatay niya Maricel. pumunta dito. Ilang beses na pumunta dito, inaalagaan namin. Ilang buwan dito, maglano ng mga direk, hindi makauwi doon. Dito siya nakatira. Nagsasabi yung nanay niya ito, kami ang masama. Ayun, sinasabi niya kasi pag magsabi, totoo lang, huwag siyang magpunta na kung ano-anong sinasabi, sir. Sige. Lola, dahil napapanood mo yung sinasabi ng nanay ni Ate Maricel, I'm sure mapapanood din niya po ito. Kung sakaling mapanood niya, sige po, kunwari nandyan po yung balae mo, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Sige po, Lola, para mailabas mo yung gusto mong sabihin. Kung magsalita lang siya, totoo, hindi yung ganyan sinasabi niya, kung ano sa kanya yung anak ko. Ako naman, anak ko yan, ayaw ko yung pinapagalitan. Ito, hindi ko pinapagalitan. Talagang gusto ng mga pag-ano namin sa kanya. Siya ang ibig sabihin, kusang umalis. Opo. Yes po, Lola. Sa sitwasyon ni Ate Maricel, unawain na lang po natin dahil sa kanyang pinagdadaanan. At ngayon, unti-unti na siyang gumagaling. Suportahan natin para mas lalong gumaling para sa anak niya. Kung gusto niyang tumira dito, tumira lang kung gusto niya. Kung ayaw niya, ayaw niya. Kasi yung nanay niya, sabi niya, doon daw titira. Mag-ano daw ng mga negosyo nila. Kukunin yung mga apo niya, doon daw mag-aral. So yung mga batang magsabi kung gusto nila, sir. Ganon. Si Lola, kalma lang tayo. Baka high blood si Lola, ha? Hindi naman. Sige po. Magsalita sana. Yung talagang totoo. Huwag Yes po. magsinungaling. Yes po, Lola. Pagtundang ng mga salita, ayaw ko yung ganon. Kung gusto niya, harap-harapan. Ayaw ko yung mga sinungaling eh. Yes po, Lola. Pasensya na kasi nung nagpunta doon, wala ako, no? Oo. Hirap talaga yung mga sa ganyang taong sinungaling. Gusto ko pag magsalita, tama.
Hindi ganun na kung ano-anong sinasabi. Hindi ganon. Pag alimbawa, hindi na mabuti na ito. Alam niyang sinasabi ko, alam niyang sinasabi ng nanay niya. Ito, ayaw daw dito. Sabi niya doon. Oh. Pag pumunta naman dito, gusto, ay anong mangyayari? Naririnig ko doon daw siya. Di ba, Ning? Sabi niya, dito ka titira. Ganon, ang sinasabi. Oo, gusto ko. Una na mo dato eh. Si Maricel, okay ka lang? Opo. Hindi ka nag-bless kay nanay. Bless ka kay nanay para maging okay na kayo. No? Hindi ko naman pinapagalitan ito. Opo. Sige. Ang bait ko sa kanya. Bless kay nanay. Ka dito. Yun. Tapos tayo. Ganun. Mm-mm. Mabuti ka na talaga. Hindi ka na wala nang mangyayari sa'yo. Opo. Ang lalaki na yung mga anak nyo. Yung anak mo na malalaki, andun, nagtatrabaho. Pagsabihan mo yung nanay mo, pag magsalita, totoo, huwag siyang magsinungaling, huwag magpundar kung ano-ano. Hindi ka naman binabawat dito, hindi ka naman pinapagalitan. Ang ganda-ganda naman sa'yo, para kang prinsesa dito. Iniiwanan ka dito dahil nagtitinda ako. Pagdating namin dito, nandito, mamaya, wala ka na naman. O ngayon, anong gagawin kung mabuti ka na? Anong gagawin mo? Sagot. Magnegosyo ako na doon sa amin. Sa inyo. Opo. Doon ka magnegosyo. Kausapin mo lang si nanay. Bahala kang ibigin ang gusto mo. Kung ayaw mo dito, sabihin mo lang kung ayaw mo. Kung gusto mo, dito ka. Ganun lang yan. Dahil nandito yung mga anak mo. Yung anak mo naman, kung gusto nila doon, kunin mo. Kung ayaw nila, huwag pilitin. Anong masasabi mo? Sagutin mo ako. Nay. Anong Oo, Nay, kung gusto nila doon. Pero huwag kang paaktaran doon sa nanay mo. Kasi yung nanay mo kasi sinungaling siya eh. Anong masasabi mo kung ano-anong sinasabi niya? Ayaw ko yung ganun, magpundar ng mga salita. Ayaw ko yung ganun, yung gusto pag magsalita. Totoo, ayaw ko yung huwag magpundar-pundar kung anong mga sinasabi. Eh, yung asawa mo, nakikita mo ba na sadista siya? Ba't sinasabi yung nanay mo na sadista yung anak ko? Bulangiro, hindi naman nagbubulang. Diyan lang nagpaparmed, nagtatanim. Kung lasing la, talagang naglalasing. Ano yung bulangira, nay? Ay, nay. Yung sabong. Sabong. Hindi naman nagsasabong Nagsasabong yung anak Hindi. nyo. Nagsasabong. Sadista, anong klaseng sadista na sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Pero sa akin yan, ayaw ko, masama yung sinasabi niyang ganon. Opo. Bulangiro, sabi niya, hindi naman nagbubulang, hindi naman nagsasabong. Nandiyan lang nagpapartner. Sige, nay. Salamat po sa nyo. Pasensya na po kayo, no? Kami po, si Daddy Frankie and Tim, ang lang namin maging ma-okay. Okay Yun lang. po, salamat. Pero sabihin sa kanya, huwag siyang magsalita yung tutulong sa sasabihin niya. Ayaw yung magpunta kung ano-anong sinasabi niya sa anak ko. Dahil anak ko yun. Opo. Masakit naman ang kalooban ko. Pati pag na noon, dahil dati siya, pinaaral ko sa Dagupan. Marine engineering ang kinuha niya. Yung anak nyo po. Oo, Opo. marine engineering ang kinuha niya. Tapos nung naka-abroad, ganun, mamaya-maya, nato, hindi niya na dahil siya, abroad siya. Pero, mabuti nga nakuha ito. Yung ibang tao na, mabuti naawa yung anak ko sa kanya. Sige, nay. Ang masasabi ko lang po, ipag-pray na lang natin yung mga ganyan, no? Suportahan na lang sana natin si Ate Maricel para sa kanyang paggaling. Kasi pag tuluyan ng gumaling talaga, wala ring ibang pupuntahan niyan kundi sa mga anak. Pagmamahal na lang isipin natin sa mga anak ni Ate Maricel, no? Wala, anong gagawin Opo. natin, magnegosyo doon. Ewan ko lang itong mga anak niya doon kung gusto rin sila dahil nag-aaral pa sila. Opo. Grade 11 Kumusta na yun. naman po pag-aaral ng mga bata? Grade 11 na ho. Grade 11. Ito naman, nung grade 4, tumigil na. So hanggang ngayon di na po nag-aaral? Ay nagpasok-pasok naman doon. Doon naman umuupo, pero hindi naman nagsusulat. Ano gagawin namin yung ganyan sir? Parang Sige. ganyan na rin yan, no? Nawawa naman yung bata na yun, sir. Ano pangalan mo, be? Ha? Pangalan mo? Sagot ka na. Ano pangalan mo? Mirasol. Mirasol. Nagsao ka. Hindi siya nakapagsalita? Nagsasalita, sir. Kanya lang ganyan.
Madalang. Sagot ka, Mirasol. Mirasol, Po. ilang taon ka na? Mirasol Ha? daw. Happy ka ba? Nandyan ang mama mo? Oh, very good. Ha? Ang sa uka. Masaya ikaw. Ha? Sagot na ang Mirasol. Tapos na ah. Happy. Nagbubunganga naman yung bunganga mo. Hindi ka naman sumasagot. Wawa naman. Napa-check up na ba ito, Nay? Kahit isang beses, wala. Napatik up yun, pero yung sinabi nila. Kasi nung nagligra yan, bagong magligra sir, sinabihan ko siya. Opo. Huwag siyang mag ano ng mga suka, mga santol, mga ang daming santol dito, ang daming mangga. Kung anong kinakain. Ayun. Natigil yung pagligra niya. So mula noon hanggang ngayon, walang regla. Nagligra lang nila. Mhm. Pero noon, naku, andito lang nakatago yan. Andito lang nakaupo. Ayaw lumabas. Pero ngayon, lumalabas naman. Lumalabas na dahil, ano, Sige. pumunta naman sa pag-aaral, nakaupo lang doon. Mamaya-maya ka mo, ewan ko lang sa mamaya ka. Ano po? Si Bonso naman. Ano pangalan ni Bonso? Ha? Mian. Kumusta na pag-aaral ni Mian? Okay lang. Ate Mian, ngayon, nakita mo yung mama mo na magaling na siya. Ano yung nararamdaman mo? Parang okay lang po. Okay naman. Opo. Happy ka ba para kay mama? Opo. Okay, very good. Magninegosyo na raw yung mama mo doon sa lola nyo. Pupunta ka ba doon sa mama mo? Samahan mo ba siya? Hindi ko lang alam kay papa ko. Hindi mo alam kay papa. Okay. Opo. Ano't ano man, basta ipagpatuloy nyo lang yung pag-aaral nyo, ha? Opo. Ano't ano man ang di pagkakaunawaan ng nanay at mama nyo, ano't ano man ang hindi pagkakaunawaan ng lola nyo doon at lola nyo rito, sana walang magbago. Respeto nyo yung nanay nyo, tatay nyo, bigay nyo pa rin yung tama para sa lola nyo at lola nyo rito, ha? Opo. Oh. Maintindihan nyo rin yan pagdating ng araw na nasa ustong edad na kayo. Ngayon, mga bata pa kayo, so, unawain ang lahat, no? Sana hindi maapektuhan yung mga pag-aaral nyo. Huwag kayong magpa-apekto. Di ba, ate? Yung mga sinasabi nila kasi yung sa bata, Opo. ganito yung nanay, yung pura po yung nanay. Yan, naririnig nila sila, saka kitang-kita yung mga sinasabi ng mga tao. Mm. Sabi ko naman sila, hindi naman dinadala yung ganun. Pabayaan nyo sila, basta mag-aral kayong mabuti. Pag naka-aral kayo, katapos kayo, pakita nyo sa kanya na hindi kagaya ng mama nila, ganun. Mm-mm. Pero ngayon, mabait na yan, magaling na, ano pang sasabihin yung mga tao. Kaya nga po. Ayun na. Kaya ngayon yung sinabi ko na nasuportahan na lang natin sila para sa mga apo, no? Para sa mga anak na lang. Okay? Kawawa itong mga bata kung ano mga sinasabi Yes nila, po. apektado sa pag-aaral. Sabi ko naman sa kanila, huwag yung intindihin, basta mag-aral kayo ng mag-aral. Ipakita nyo sa kanila, pag tapos na kayo, na hindi yung ganun mga sinasabi nila, pintas sila ng pintas, ganun. Okay. Kawawa itong mga tao, itong mga bata. Sige. Kausapin ko lang si tatay, nay. Okay ka lang? Okay lang. Happy si tatay, ah. Happy ka ba, tay? Nakita mong maganda na si Ate Maricel? Siyempre, gumanda na eh. Gumanda na. Oo. Anong nararamdaman mo? Ay, talagang gumanda. Gumanda na si Ate Maricel. Oo. Kumusta yung tibok ng puso mo para kay Ate Maricel? Hap-hap. Anong hap-hap? Ano ibig sabihin nun? Ha? So, ibig sabihin, may nararamdaman ka na para sa kanya. Ay, dahil marami na nagbaguan. Marami na nagbago. Bago. Oo. May sinabi rin naman si Ate Maricel sa akin nung nasa biyahe kami. Kinumusta ko si Ate Maricel about sa pag-ibig. Oo. Tinanong po kita sa kanya. Oo. Sabi naman niya, mahirap pa daw magsalita sa ngayon, pero depende pa rin sa kanya, sabi niya. Eh kaya lang nung tinanong din kita, sabi mo hap-hap. Anong ibig sabihin nung hap-hap na yon? Siyempre, sa akin naman, para sa bata. Opo. Ako naman, para sa kanya naman yung sitwasyon niya. Mm-mm. So ibig sabihin, yung hap-hap na yon Oo. ay alang-alang na lang para sa mga bata. Oo. So ibig sabihin, may pag-ibig ka pa kay Ate Maricel. Ayun nga, 50-50.
Lola, ano masasabi mo doon, Lola? Magbabalikan na daw sila. Pakialam sa kanila, sir. Bahala sila. Para may biglang patawa naman, hindi naman Oo. seryoso. Kaya lang parang ayaw makialam ng nanay. Siyempre, pag nag-aasawa ang mga anak, kukunin ang opinion ng magulang. Kaya lang parang ayaw ni nanay. Ano naman sila nung nag-asawa sila yan? Di ko naman alam na hindi man lang linigawan ito eh. Ay, hindi niliga. Pumunta dito. Oo. Oh. Ngayon, nung pumunta dito, pagdating ko naman galing ako sa tindahan, nandito na yan. Mm. Eh, tinanong ko kung bakit nandito. Wala naman sinasabi. Mamaya, aalis na nang pumunta naman sa trabaho niya doon sa beer house. Mm. Oh, yun. Doon niya natagpuan, sir. Baka hindi sinasabi yung nanay niya na hindi beer house ng galingan yan. Sabi ni Maricel, hindi daw siya nagtrabaho Eh, doon. nandun? Doon sa ano? Dito sa Tangkara. Okay. Huwag kang magsinungaling mo, Maricel. Dahil ang nanay mo, aywan ko lang kung anong tama yung sinabi nila noon, sir, na kinuha daw ito na magtinda. Eh, hindi naman nagtinda dahil kinuha ng lalaki. Doon siya natagpuan. Doon natagpuan yung anak ko. Pero pag sinabi nga, ligaw-ligawan, doon sa palengke, labus-labusan, walang nangyayari yung ganun sa... Hindi niya ginawa yung anak ko. Okay. Seryoso naman yung usapan. Opo, kailangan tayo yung masaya naman, ano? Oo. Kaya natutuwa naman ako tayo sa iyo dahil ang iniisip mo ay para sa iyong mga anak, no? Sana yung hap-hap na yon ay yung pagdating kay Ate Marcel na hap-hap na yon ay loobin sana ng Panginoon kasi sa totoo lang, ano't ano man ang likot or kulit ng buhay natin, ano't ano man ang sabihin ng bawat isa, wala na po tayong magagawa. Anak nyo yan, anak niya yan, kaya hindi na maitatanggi. Kaya ang isipin na lang natin, yung ikagaganda ng kinabukasan ng mga anak nyo po, ano? Yun ay talaga importante. O yun ay importante. Dahil pangit din naman po na tatanda tayo, nagkakaroon tayo ng problema or nagkaroon kayo ng problema ni Maricel at ikaw, tapos makikita natin na madadama yung mga anak natin, so pangit. Ayun, No? hindi maganda naman. Opo, yung sila ang magsasuffer dahil sa hindi natin pagkakaunawaan. Walang balance eh. Opo, kaya tay, alam ko malawak din ang pangunawa mo. Ikaw pa naman ang father de pamilya, so ikaw na lang po bahala para sa mga bata. Sa akin po, ayaw kong manghimasok or mangialam. Nagkataon lang talaga na si Ate Maricel ay naging na-rescue namin. Kaya nga, dahil, opo. Dahil siya naman noon, ako naman nag-rescue noon sa kanya noon nung yung medyo hindi magandang kwento na tinapon doon sa Burgos. Na siyempre ilang beses ko na kasi na kung sa bayan. Kaso lang hindi ko na ma-afford na palaging service lahat ng mga tricycle. Paghahanap ko lang. Yun. Okay. Kaya napunta noon sa DSWD sa Center. Doon sa Brunei. Dahil nung nalaman ko na lang doon na fake news pala yung tinapon. Dahil pumunta sa akin ang hitang DSWD yung pinagtatrabahoan ko naman yon. Kaya nilabas ko siya noon. Kasama tong anak kong bunso. Pero medyo matagal ng panahon dahil ito grade 6 na siya eh. Oo, grade 6 na. Okay tay, gaya na aking sinabi, para hindi na rin masaktan si Ate Maricel, kung ano man yung mga hindi magandang nakaraan, kalimutan na po natin. Isipin na lang natin yung para sa mga bata. Sana ganun din kay nanay, sana ganun din sa nanay ni Ate Maricel, na wag na nating balikan yung mga nakakasakit ng damdamin. Desisyon ng nanay ni Ate Maricel, kung kinakailangan, pero hindi ko po alam na kasi ayaw ko kasing mag-away-away kayo, gusto ko magkaayos kayo. Nag-aaway yan. Nung una, sir, maganda pa naman pumupunta dito, nagtitinda pa ng mga isda. Opo. Eh, maya-maya, ilang buwan na, mamaya-maya kung ano ng mga sinasabi. Hindi ko naman ganoong nakakaharap yung dahil nagtitinda ako sa tindahan. Pagdating ko dito, nandito, mamaya uwi na naman siya. Ganun ang mga ginagawa niya. Mamaya-maya kung anong mga sinasabi niya.
Hindi naman masyadong kinakausap ko yun. Sige, Nay. So, paano, Tay? Ayaw pumayag ni Lola na ikain sila sa Jollibee. So, sa sunod na lang siguro. Sa kanilang ko naman dyan kung gusto nila o hindi. Mikaela, anong desisyon? Opo, gusto nyo sumama sa mama nyo? Para mapag-banding kayong mag-iina? Nasa sa inyo naman yan Gusto niya kay At. Sabi daw. Kay At. Ramdam na ramdam kay Bunso na gustong-gusto niyang makasama yung kanyang ina. No? Nakayakap lagi sa nanay niya. Ito, gusto ko rin sana na kwan, pero nakukulangan kasi ang kwan Sa check-up na naman Ano, Lola? Ano po, Lola? Anong desisyon ni Lola po? Huwag mo akong tanungin, sir, sila. Hindi sa akin. Ha? Hindi ko isip yung mga isip nila. Pero kung bibigyan nyo sila ng go signal, kasi nga po, yung tanong ko sa kanila, ang tanong din ng mga bata, si mama, si lola, ganon. Pwede, pag dito lang siguro sa Jollibee, pero pag kunin nyo doon, ano mangyayari ito isa. Hindi po, kasama naman sila magkakapatid. Mahirap yan, sir, kasi tatakbo yan kung ano saan pupunta. Baka mamaya tumalon pa sa dagat. Ay, hindi po, hindi kami pupunta sa dagat. Diyan lang po kami. Dami namin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 po kami. So, pagharang pa lang namin ganyan, marami na po kami. Hindi na matakas yan. Oo. Pag ako lang tinatanong nyo, sir. Ah? Pag ako ang tatanungin nyo, sa kanila kayong magtanong. Ganun. Okay. Oh. Mikaela, final question. Sasama po kayo? Gusto nyo mabanding yung mama nyo? Punta tayo dun sa pasyar din, kain kayo, and then punta kayo dun sa lola nyo para makapag-banding kayo. And then after nun, babalik ko kayo rito. Pumunta po kami pagsasama si Papa. Ha, pagkasama si Papa. Sama ka, Tay? Pwede rin Oh, yun naman pala. Parang gusto mo makasama si Ate Maricel? Kung banding lang din. Ayun. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Magkakita ng artistahin doon. Opo, magde-date po si Ate Lisa, ay Ate Maricel, kasama si Tatay, no? Ayan, at syempre kasama rin yung mga anak, kakain sila. No, Tay? Saang hotel po tayo, Tay? Hindi ko lang vlog kung saan. Ako nang bahala mamili. Oh, sige. Ano bang gusto mong Tay? Hindi, yung decoration, anong kulay ng mga bulaklak, Tay? Hindi na kailangan yan, mga simple lang. Oh, simple lang na hotel. Sige po. Ate Maricel? Magde-date daw po kayo ni Tatay ngayon kasama yung mga anak. Ano masasabi mo? Kain kayo. Saan sila pakainin natin? Ako na pong bahala. Saan mo gusto? McDo, Jollibee. Ako nang bahala doon para ma-jamming mo yung mga anak mo. Tara po, Tay. Ate Maricel, nagpapapogi si Tatay, nagpabango. Ha? No. Saya, happy ka ba, Ate Maricel? Ha? Doon natin sila i-banding sa Jollibee dahil sa may banda roon. Oh, asa medyo malayo gusto mo? Doon sa pag ganun ang daan ko. Bakit gusto mo doon? Huwag sa McDo, galing na tayo doon. Ay, wag na sa McDo, sa Jollibee naman. Oo, doon. Oh, sige. Hindi kasi pwede yung Jollibee doon, yung isang Jollibee yung banda doon. Doon mo sila gusto makasama. Sige, kung saan mo gusto, walang Tapos ibalik natin sila dito. Opo, walang problema. Sige po.